Praise God. Isang magandang umaga po sa lahat, sa buong Pilipinas, from Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang umaga po sa inyong lahat at patuloy tayong pagpalain ng ating Panginoon. Isang napakadakilang araw na naman po ang ating pong pag-uusapan at ating pong bibigyan ng pansin ang mga usapin sa mga kasalukuyang sitwasyon, kasalukuyang panahon, mga pagkakataong kailangan natin ang hindi lamang basta opinion ng Biblia, kundi ang katotohanan mula sa banal na kasulatan at mula na rin sa mga taong nauna na nagbibigay ng payo ng may kaalaman, katalinuhan, kakayahan upang tayo ay mabigyan ng payo sa pamamagitan ng kanilang mga karunungan at kaalaman. Isang magandang umaga po sa inyong lahat at nawa po ay patuloy tayong maging biyaya sa bawat isa that we were born to worship the Lord and to be a blessing to each other. Good morning, man of God. Praise Good the morning name po of Jesus. sa lahat ng ating mga kababayan at siyempre sa lahat ng ating mga kapatid na kasama natin sa ating breakfast ngayong umagang ito. So welcome po mga kapatid. So wini-welcome din po natin siyempre ang Pilipinas sapagkat ito po'y magiging pambansang coffee break. Praise God, hallelujah. So kanina, man of God, marami na tayo mga viewers, no? Si Wow. Pastora Joyce Morillo, si Koji, Erica, yan, ayan. Oh, si Iban, kasama din natin. Yan, si Maika, kasama rin natin. Yan, at marami pa na especially yung mga ngayon palang gumigising. So, gising-gising po muna tayo, inat-inat. Kaunting Para pagpag. tayo po ay lumakas ang ating pangangatawan para tayo po maihanda ngayong umagang ito para sa mga talakayan natin ngayong umagang ito. Man of God. Amen. Amen. So patuloy po tayong nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil alam niyo po sa mga panahong nagdadaan, sa mga buwan o taon na nagdadaan ay patuloy po nating nakikita mula lang tayo ay tumanggap sa ating Panginoon ay nakita po natin ang maraming mga pagtayo ng mga lingkod ng Diyos at ang kanilang paglayo naman sa kalooban ng ating Panginoon, bunga na rin ng kawalan ng maraming payo mula sa mga pinauna ng Panginoon mula sa kanila. So, hindi naman na tayo expert sa bagay na ito, hindi man tayo yung pinaka-genius, pero tayo ay magbibigay ng ilang opinion at ng ilang payo sa mga kabataan nating haharap sa isang seryosong sitwasyon o seryosong relasyon upang ganapin ang kalooban ng Panginoon kasama ang kanilang magiging pamilya. Magpapatuloy po tayo sa ating pong episode 1, Part 2. Sino ang pipiliin mo? Pangit na magandang ugali o maganda na pangit ang ugali? So ipagpapatuloy po natin ngayon yan. Man of God. Meron tayong poll ngayon para po sa lahat ng ating mga gustong maging kabahagi ng ating talakayan ngayong umagang ito. Okay. So, makikita niyo po sa screen yung pipiliin niyo po. So, kayo na pong bahala. Kung ano yung nasa puso niyo po, yun yung pong sabihin niyo. At naway maging makabuluhan itong talakayan natin ngayon katulad po nung nakaraang Martes na kung saan una natin tinalakayan. So, ang dami pong mga kapastoran, ang daming mga kabataan din ang nag-comment kung ano talaga yung pinipili. Iba't iba talaga, man of God, yung opinion ng mga kabataan natin sa kasalukuyan. Pero ang maganda, lahat ng talakayan natin ay hango o binabase natin sa salita ng Diyos na lalong magpapatibay doon sa mga pinaniniwalaan at doon din sa mga opinion at nasa puso din ng ating mga kabataan. At hindi lang mga kabataan, pati yung ating mga nanay, mga tatay, siyempre siya rin po yung naharap sa mga sitwasyon na kapag nagkamali yung pagpili ng mga anak nila, apektado rin talaga yung mga magulang. Yes. No, especially yung mga pastor din. Dahil karamihan ng mga kabataan ngayon ay mga naglilingkod sa ating Panginoon. Mas maraming kabataan ngayon ang nasa church, mga manggagawa, ay kaysa doon sa mga adult talaga.
Oo, Dahil tama. sa ang mga kabataan, available sila sa kanilang oras, panahon na pwede nilang iukol sa paglilingkod sa ating Panginoon. Correct. Kaya lang very vulnerable sila sa pinag-usapan natin ngayon, yung pagpili sa tamang kalooban ng ating Panginoon at pagharap nila sa realidad. Kasi talagang yung pagharap sa realidad ay napakalaking faktor po niya para sila ay magtagumpay at makarating sila sa panawagan ng ating Panginoon. Ano ba? Amen. So, nung nakaraan ay ating pinag-usapan naman of God ang patuloy na pagbibigay ng payo. Isa doon sa ating mga tinalakay ay ang katotohanang minsan ka lang magdedesisyon, minsan ka lang gagawa ng isang desisyon sa buhay mo. Minsan lang na ang haharapin mo ay ang buhay na hindi na maibabalik. Kaya kailangan, ito ay, kumbaga sa kwan ay delicate o isang sensitibong issue na kailangan bago mo pasukin o bago mo gawin, bago mo desisyonan, ay dapat magkaroon ka ng pagkakataon na unang-una, handa ka na ba? Pangalawa, nag-pray ka na ba? Pangatlo, kaya mo na ba ang pananagutan? So kailangan nakapasok ka dito sa kategoriyang ito dahil kung hindi mo ipapasok doon ang iyong sarili, bigla kang mabubulaga. Yung katulad ng sinasabi ko nga, man of God, na kapag ikaw ay, kapag ang isang lalaki o babae ay dumating sa panahong hindi ka pa nagpi-pray o hindi ka pa naghahanda o hindi pa ikaw pumapasok doon sa pananagutan at dumating ang lalaki o babae sa buhay mo o sa buhay ng isang, especially sa mga kabataan na naglilingkod sa Diyos. Dalawa lang yan. Una, upang wasakin ka dahil yan ay pinadala ni Satanas, o kaya naman ay pahintulutan ka sa isang bagay na hindi pa hinog para sa iyo. So, permissive will. So, marami dito sa ganitong klase ng senaryo ay madalas magkamali. Na yun ngayon yung isang pagtulong natin na wag mangyari, wag nawa na mangyari sa ating mga manggagawa o sa manggagawa sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa ating mga kapatid, sa mga kabataan natin na wag mangyari na dumating ang panahon na masayang ang panahon ng iyong sinimulan at mapunta lamang sa wala. Kaya kailangan unang-una nag-pray ka na ba? Tapos, naghanda ka na ba? Handa ka na ba sa pananagutan? Siyempre, yung pananagutan dyan, hindi lamang yung pananagutan mo kay Lord. Siyempre, dapat the more na mayroon kang relasyon, the more dapat na ikaw ay mapapalapit sa paglilingkod sa Panginoon. Otherwise, kung hindi ka mapapalapit, ang tendency niyan ay ilayo ka kasama ang iyong buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya marami ay nagkaroon ng relasyon, nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng pamilya, pero iniwanan nila ang kanilang first love, which is serving the Lord. Man of God, Totoo yun. Ang mga kabataan kasi katulad natin, no? Sinama ko na yung sarili ko dahil sa, siyempre, naging kabataan din naman tayo. oo, Ibig ko bang sabihin, ang mga kabataan, exposed sila correct. sa mundo. Ang nakasanayan nila, yung gawi ng mundo. Kaya akala nila ngayon, kung ano yung nakasanayan, yung nakikita sa labas, ay yun din yung nasa loob. Mas maganda talaga na ang bawat kabataan ay magkaroon ng tamang paghuhubog, lalo-lalo na sa tinatawag na discipleship. Correct. So, kailangan maintindihan yung tinatawag na season of life. Kasi, yung katulad ng sinasabi mo kanina, handa ka na ba sa pagpasok mo sa relasyon? Pwede nung sabihin ng isang kabataan, ay yan naman ang uso ngayon eh. Yan man yung nangyayari naman talaga sa realidad eh. Oo. Pero,
ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? At paano nga ba tayo maghahanda at iuugnay natin ang ating sarili sa salita ng Diyos? So, babalik tayo sa Romans chapter 12, di ba? Sabi no, do not conform to this world. Kasi, or to this pattern of this world. Amen. Kasi nga, kung ikaw ay nasanay sa mundo at ngayong Kristiyano ka na o ngayong lingkod ka na ng Panginoon, yun pa rin ang gagawin mo, mukhang malaking trap ng kaawayan para i-divert ka doon sa talagang napakagandang layunin ng Panginoon Tama. para sa iyo, para sa buhay mo. Isa yun sa mga dapat nating bigyan ng malaking pansin na hindi lamang ikaw magkaroon ng relasyon kasi matanda ka na, hindi lamang ikaw magkaroon ng boyfriend o girlfriend kasi kailangan na, ay hindi ka lamang basta magkaroon ng isang relasyon o magpamilya kasi yun na yung nararapat. Kundi makita mo kung ano yung dapat mong gawin, maintindihan mo kung ano ang iyong pananagutan at maintindihan mo rin na it's not a one-time decision. After that, tapos na. Iluluwa mo na lang pag ikaw ay naintindihan. Sabi nga ng mga matatanda noon, ang pag-aasawa ay hindi isang kaning isusubo na kapag mainit at nainitan ka, ay iluluwa mo. So, ang pag-aasawa ay hindi, o ang paglalagay sa isang seryosong relasyon ay isang relasyong magpuproduce dapat ng isang matuwid na pamilya. Yan. So mga kapatid, isa sa mga one of the hottest topic today ay ang salitang kilig, tapos crush, tapos miss ko siya, Lord, kailan ba siya manliligaw? Ano ba ang gusto niya? Ano ba ang kailangan? Ano ba yung gusto niya? Gusto ba niya pangit na katulad ko na pero maganda naman ang ugali ko? Kailangan ba niya maganda na katulad ko na pangit ang ugali? So, kailangang alamin natin kung ano ang unang-unang pamantayan ng Panginoon. So, kung babalikan din natin yung ating binigyan ng pansin nung nakaraan, yung ating Romans chapter 12, verse 1 and 2. So, bago doon sinabi ni Apostol Pablo na bago nyo makita ang perpekto at sakdal na kalooban ng Panginoon, kailangan munang ialay nyo ang inyong buhay sa Panginoon. Sa akin, ako'y magbibigay lang ng kaunting opinion sa karanasan ko sa Panginoon. Prior to my wife, prior to my wife, so I had girlfriend na naging bunga yon nung madali ang desisyon. Kaya lang, yun nga yun yung permissive will na makukuha mo ang gusto mo pero hindi mo magugustuhan ang resulta ng naging desisyon mo sa nagustuhan mo. So it took 2.5 years. Then nung magto 2.5 years na, talagang nakakadama ako ng malalim na kalungkutan at labis na emptiness dahil hindi tama yung naging desisyon ko. So all of a sudden, nung magto 2.5 years na, si Lord ay nagbigay ng instruction sa akin na one of morning na nagpipray ako, then the Lord spoke to my heart and said, hindi siya ang babaeng inilaan ko para sa iyo. So, nung sabihin ng Panginoon sa puso ko na ganon, ay alam ko ang ibig sabihin ng Panginoon kasi ramdam ko kung ano yung kulang, kung ano yung kailangan. Kasi nga, nakakadama ako ng malalim na emptiness. Nakakadama ako ng kalungkutan. Nakakadama ako ng uneasiness. Na despite na of all the fact na we had relationship, pero hindi ko ma-enjoy. Hindi ko madama yung enjoyment in the spirit. Kasi yes, may bugso ng laman in the sense na
Oo, may kasintahan ka. Pero yung bilang naglilingkod, that time, hindi pa naman ako pastor, isang manggagawa lang ako sa church. Ramdam ko na hindi tama. Mayroong mali na kailangan kong tuklasin. So the moment na ako ay makarinig ng word na yon, so nagkaroon kami ng break-up. Ako ang nakipag-break. Medyo masakit sa part niya. At syempre, hindi ko rin naman masabing hindi masakit, pero matinding nasaktan ako dahil, yun nga, 2.5 years ba naman naging kasama mo, then all of a sudden, sinabi ng Panginoon sa iyo, sa puso mo na hindi siya ang babaeng inilaan ko para sa iyo. So you must obey God. So, that was 1987, yung time na yon na 87. So could you imagine, 1994 ako talagang tuwirang tinawag ng Panginoon at binigyan ng mandato. So how many years? So 87, tapos 1994 ako binigyan ni Lord. So almost 7 years. 7 years akong talagang 7 years before na ako ay magpamilya, at tawagin ng Panginoon, inihahanda na ng Panginoon yung future ko, yung pamilya ko, yung tawag ko, at yung mandatong gagawin ko. Kaya hindi talaga hindi talaga madali para sa isang naglilingkod o katulad ko na naglilingkod o lingkod ng Diyos na basta na lang magdedesisyon ng basta-basta. Kaya mga kapatid, mga kabataan, narito kami hindi para kayo ay diktahan, hindi para i-manipulate, kundi magkaroon kayo ng pagkakataong masalamin ninyo kung saan at anong desisyon ko ang inyong dapat gawin. Lalo pa sa panahon ngayon, nandiyan kayo sa mga panahon ng panalangin, paghahanda, pagpili, ay tiyakin ninyo na lahat ng yan ay tumutugma sa pinakalayunin at kalooban ng Panginoon. Man of God. Alam mo yung topic natin, nakakapag-relate din ako. Gusto ko rin ikwento yung aking experience dyan. No? Oo. Dahil sa nung aking kabataan, siyempre, tayo nga ay sanay doon sa tinatawag na gawin ng mundo. Yung sinasabing, do not conform to this world. Yung world, alam mo naman yung world, pag pinag-usapan yung world, yan po yung lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Yan po yung things of this world. Kaya sabi ni Lord, do not be conformed to this world. Ngayon, pagka-graduate ko kasi ng high school, man of God, 1985 yun, meron talaga akong kasintahan. Kasi wala pa naman tayo sa ating Panginoon noon. So, pareho kaming unbeliever. So, siyempre, nagkagustuhan, nagkainlaban. So, akala mo, yun na yung kalooban ng Panginoon para sa iyo. Dahil medyo, kahit papano, mga 2 taon na rin kami noon. Hanggang noong 1985, nakakilala ko sa Panginoon, man of God. Nung nakakilala ko sa Lord, grabe yung transformation ng buhay ko. So, basa ng salita ng Diyos. Hanggang sa nabasa ko yung nasa Bible na do not be equally yoked with unbelievers. Ay talagang malakas ang tama sa akin. Ay hindi pa naman uso noon yung mga chat, wala pa namang chat noon, wala pa namang beeper, walang telepono. Noon sulat-sulat lang alam mo, immediately ginawa ko, sumulat ako. Tapos katulad ng experience mo rin, nag-break up din ako sa relationship. Kasi alam ko, hindi ito magpupusto kasi hindi siya mananampalataya. Tapos ako ay bagong tanggap sa ating Panginoon. So, noon pa, naiintindihan ko na talaga And the Lord preserved my life, preserved my integrity doon sa bagay na gano'n. So, gusto kong
ma-relate din po yan sa mga kabataan para at least magkaroon sila ng basis sa mga desisyon. Hindi natin, tama yung sabi mo, hindi natin sila minamanipula. Gusto natin talagang, kaya nga ang tawag dito ay part ito ng worship and mentoring natin sa Revival of Worship, itong morning coffee break. So, nais nating maging pagpapala ito sa pangkahalata na rin, hindi lamang sa mga kabataan. Correct. Kaya, nagpapasalamat tayo kay Lord dahil ito yung napakagandang venue talaga, man of God, para ma-share natin yung puso natin sa mga kabataan. Amen. Kasi nga, minsan kulang yung panahon para mailatag natin yung mga detalye talaga ng ating buhay na nilalakaran sa ating Panginoon. Correct. Praise God. Amen. So, yung pala yung naging kasaysayan niyo mo din, ano? Ako naman ay believer na ako noon nung magkaroon ako ng kasintahan. Kaya lang, hindi ko siya ipinag-pray. Pangalawa, hindi ako handa. Pangatlo, hindi ko pa kaya yung pananagutan. Pero gumawa ako ng hakbang para sa... Kasi kailangan yung marami mong mga friend ay mayroong kasintahan. So gusto mo ring subukan yung ganong klaseng senaryo. At yun din yung malaking kailangan nating bigyan ng pansin sa mga kabataan ngayon. Yung nakakadama sila ng parang gusto nilang makisabay. Man of God, gusto nilang makisabay sa kasalukuyang nangyayari sa mga kaibigan nila na parang ang saya-saya, na parang ang iba ang ganto. Totoo yun, masaya na mayroong karelasyon. Mayroong saya talaga. Pero kapag ikaw ay tinawag ng Panginoon, ito mga kabataan, ano? Ito man of God yung natin, yung isang magandang senaryo na kailangan nating mabigyan ng pansin yung mga kapatid natin, na mga kabataan. Na kapag ikaw ay nandiyan na sa relasyong hinahangad mo, hindi na ganun kasaya. Dahil dalawa ang pananagutan mo dyan. Una, yung tawag mo, just to prevent to fall. Then, yung second is to preserve the purity. Ipipreserve mo yung purity. So talagang labis-labis na pag-iingat ang kinakailangan. Ngayon, if you are not ready enough to take that accountability, there might time na maaari kang mag-fall, maaari kang bumagsak. So kailangan mayroong magpapayo sa iyo. Kailangan mayroong pagkakataon na kailangan mong bigyan ng pansin. Lalo na ngayon, hindi lalo pa manggagawa ka sa isang church kayo. Matagal na kayo nagkakilala, nandiyan kayo, matagal na kayong taon nandoon. Pag hindi kayo kalooban ni Lord dyan, magkakasawaan kayo. Pero kung kayo ang kalooban ng Panginoon, I would suggest and I would prefer na ipag-pray ninyo diyan sa sariling church ninyo, ibigay ng Panginoon ang perpektong kalooban ng Diyos. Kasi lalo pa kung manggagawa ka at ikaw ay mananalangin na manggagawa sa iba, kung babae ka, hindi ka pwede mag-stay doon sa church mo ngayon. Kung lalaki ka naman, pwede yon. Madadagdagan yung manggagawa nyo. Dahil yung babae, kung nasa ng lalaki, nandoon yung babae. Kaya lang, sa part ng pastor na nandoon yung babae, medyo hindi naman ganon kadali. Manugan, i-elaborate mo nga yung ganyang klase. Wala kang sound, manugan. Na Ayan. ng mga pastor, mabigyan natin ng gabay yung mga spiritual na mga anak natin sa pananampalataya para humantong naman sila sa isang matagumpay na buhay. Mm-hmm. So, siyempre, dati kasi wala namang ganito Wala. So, basta nakakilala ka noon, apoy-apoy lang
walang mentoring, walang discipleship, hindi ganun kalalim. Mm. Pero ngayon, nag-progress na yung discipleship. So ngayon, ang isang malaking factor kasi sa relationship ngayon ng mga kabataan, yung tinatawag nilang kilig factor. Mm. Pag kumilig na yan, mahirap na talaga. Sabi mo nga yung mga hawak-hawak ng kamay, may kuryente yan. Kaya Tama. kahit manggagawa ka, pag hindi ka naging maingat, magpo-fall ka talaga. Mm. Dahil ang laman, nagsasalita yan Yan ang gusto ng laman yung mga ganong klaseng sitwasyon. Na especially mag-isa kayo, o solo lang kayong dalawa. Doon talaga naghumahantong sa hindi magandang mga desisyon ang nahaharap sa ating mga kabataan. Alam mo, ako pa nga talagang na-encourage ako doon sa testimony ng isa sa member ng Revival of Worship team, sila Pastor Jack, sila Sarah, kasi yung kanilang relationship exemplary talaga yon. Napakagandang magiging basihan ng relationship ng mga kabataan ngayon kung paano sila magbibehave bilang mga lingkod ng Panginoon. Kahit may kasintahan sila, may mga protocol silang ino-observe para Correct. hindi sila bumigay, hindi sila magkasala at makapagpatuloy. Kasi nga ngayon nga, man of God, karamihang nagpo-fall talaga yung mga manggagawang kabataan. Lalo pag hindi sila nagabayan, walang discipleship, ayaw din ibang magpa-disciple, kaya gano'n ang nangyayari. So, mabilis bumigay. Pero yung talagang seryoso sa paglilingkod, gusto talagang matutunan yung buhay bilang manggagawa ng Panginoon, mayroong karunungan kayong matututunan sa mga lingkod ng Panginoon. Amen. So, mahalagang sumama, makinig, lalong-lalo sa mga payo patungkol sa mga bagay na ganyan para maging matagumpay sa ministeryo. Amen. Kasi ang iniingatan kasi natin dyan, yung puso natin para kay Lord. Kasi mabilis umagaw ng atensyon niya, man of God. Yung focus mo, Tama. sa halip na sa Lord ang focus mo, ang focus mo ngayon doon sa kasintahan mo Kaya makikita mo na minsan, yung isang member ng worship team, grabe ang gigil niya sa pagtugtog, grabe gigil niya sa pagkanta. Yung pala, ay nanonood pala, yung kanyang kasintahan, nagpapakitang gilas. Oo. Malakas pumalo sa drums. Yan, Lakas parang pumalo, di ba? ganyan. Stylish yung pumalo. Minsan, inihahagis pa yung stick, di ba? Minsan nagiging abanger pa. Gumaganon yung ulo. Gumagan. Yung mga Pag tugtugan nagigitara. nila, talagang grabe. Naku maraming mga pastor na makaka-relate dito sa pinag-usapan po natin. So, mga kapatid na pastor, sumali na po kayo sa talakayan. May poll po tayo. Amen. Ano na pipiliin nyo? Yung maganda, pangit ang ugali, pero pangit na maganda ugali. So, Oo. yun po tayo. Mamaya, babasahin natin yung mga comment ng mga pastor natin. Okay. Alam ko, natutuwa. Nung nakaraan nga, man of God, marami tayong pastor na kinikilig din sila sa pinag-usapan natin. Talaga namang hindi mawawala ang kilig. At our age kasi, talagang it's a matter of, kwan yan, that is eternal feeling ng isang tao towards his opposite human being. Nakakadama tayo ng kilig. Kahit sa aking may bahay, o sa isa yung may bahay, sa ating mga kanya-kanyang asawa, mayroon yung mga kilig factor. Bagamat hindi na ganun kalaki, hindi na ganun kataas, hindi na ganun kalawak, but still we have some kilig factors na nangyayari because of such. Kaya nga pagdating nun sa mga kabataan, nakakadama tayo ng malalim na unang-unang kabiguan. Yan, kapag sila ay nag-fall, nawala, lumayo kay Lord, isa kasi doon sa mga malalaking dapat nating bigyan ng malaking pansin. Handa ka na ba doon sa iyong pananagutan?
Kasi kung handa mong ipagtanggol ang tawag ng Panginoon sa buhay mo at handa mo ring ilagay sa ilalim ng pamamahala ng Diyos ang relasyon mo, pwede ka na doon. Hindi naman kasi edad ang pinag-uusapan. Minsan maraming mataas na ang edad, immature pa din ang spiritual. Kaya kapag nagkaroon sila ng relasyon, agad-agad nilang napapabayaan yung kanilang pananagutan sa Panginoon. Nung una, maganda yung kanilang pinapakita, masipag, pero habang tumatagal, habang nade-develop yung malaking panahon para sa kanila, ay nawawala na yung kanyang passion doon sa ministry na pinagkatiwala ni Lord. Yun ang naging dahilan kung bakit nagdala si Lord ng lalaki o babae para sa iyo upang maging katuwang yung lalaki o babae. So the first supporter, mga kabataan, the first supporter of your ministry is your husband-to-be and your wife-to-be. They are the first person who will support you doon sa ministering pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Kaya kailangan bago mo dalhin doon sa isang seryosong desisyon, kailangan alam na alam nung lalaki o nung babae na yun ang tunay na layunin. Secondary na lamang siyempre yung ating feeling towards our physical opposite human being. At hindi pa rin dapat magbago yung ating pananaw, yung ating puso, yung ating pananagutan. Kalooban pa rin ni Lord ang siyang pinaka-the best na kailangan nating i-target. Yun ang kailangan nating goal. Hindi lamang yung magkaroon tayo ng relationship sa ating kasintahan o liligawan o magpapaligaw tayo. So, isa yan sa mga dapat din nating bigyan ng malaking pansin. Man of God, meron lang akong naalala. Gusto ko lang bigyan to ng panahon, no? Yung minsan na pag-usapan natin. Maraming lalaki o babae na masyadong mainit sa salitang sabi ni Lord. Ito yung biglang lalapit yung isang lalaki o isang manggagawa sa kanyang nagugustuhan at sasabihin niyang, sabi ni Lord sa akin, ikaw daw ang mapapangasawa ko. Yan. So, sabi naman ng babae, sabi naman ni Lord sa akin, hindi ikaw ang mapapangasawa ko. So, sino ang nagsasabi ng totoo sa kanila? Man of God, bigyan muna natin ng kaunting pansin itong tanong na ito bago tayo magpatuloy. Kasi minsan, Alam mo, isa ito sa malaking napapanahong yan ay nangyayari kadalasan kahit sa mga gawain natin sa mga revival of worship nationwide. So, may mga lalaki at babae na ganyan ang approach. Na sabi ni Lord sa akin, sabi ni Lord sa akin. So, ito ba yung magagamit nating pamamaraan o opinion o kaya naman ay payo o kaya naman ay isang salita para maengganyo natin yung babae? Paano kung hindi? Then, the first thing and the foremost is you will fall sa flesh kung hindi ito kalooban ni Lord. Kaya kailangan siguradong sinabi ni Lord. Man of God, tama yan. Kasi nagiging basihan minsan yan ng mga Kristiyanong lalaki. ilapit mo ng konti, O, Man of di God, yung kaya pan mo. babae. Humina yung sound mo. Okay. Ayan, yan. Okay na. Ayan, okay. Sige. Okay, so minsan kasi palasak na salita yan eh. Mhm. Especially sa mga lalaki na yung sa sobrang pagkahumaling nila, Mhm. yun ang word na gagamitin nila. Mhm. Pero alam mo, may mga taong ganyan naman talaga. May mga taong kinausap ng Panginoon Yes. na Agree ako doon. yung babaeng yan o yung lalaking yan ay magiging kalooban ng Panginoon sa iyo. Oo. Pero tama nga ba na sabihin mo
na ikaw ang binigay sa akin ng Panginoon. Tingin ko So, sa aking sige, man of sa God. aking karanasan, man of God, nung dumating ang aking misis, dumating pala ako sa kanila at ako'y nagturo ng Bible study. Hindi ko alam na siya yung ibibigay ng Panginoon. Pero nung unang-una ko siyang makita na random yung pagdating ng isang sitwasyon, at nung siya makita ko na ng kabuuan, and the Lord spoke to my heart and said, she will become your wife. Wala kaming closeness, wala kaming close fellowship. Ibig sabihin, hindi ganun kadali. In fact, ang misis ko dati, hindi naman siya dedicated worker. Yes, nagsisimula pa lamang siya, pero hindi siya ganun ka-committed. Pero nagbigay si Lord sa akin. Ngayon, yung tanong mo kanina, kailangan bang sabihin sa kanila agad? Alam mo, nalaman ng misis yun, may anak na kami. Hindi ko sinabi sa kanya na siya ang binigay ni Lord sa akin. Kasi nga, ang tendency kasi, ang mapanganib doon, kapag sinabi mo, papaano kung hindi nga? Papaano kung nagkamali ka? Kaya nga nung dumating na ang panahon, kasi kahit anong mangyari, kalooban ng Panginoon ang siyang mangyaganap. Hindi yan una, hindi yan huli, hadlangan naman yan ng kung sino-sino, yung perpektong kalooban pa rin ni Lord ang mangyayari. Kaya yung tanong mo kanina kung kailangan bang sabihin, tingin ko mga kabataan, mas makabubuti siguro kung sa puso nyo na lamang ilagay yung bagay na yan bago nyo sabihin sa kanila. Yun lang ay opinion ko. According to my own experience, na hindi siya magiging daan ng parang pa-impress ba. Idagdag pa na hindi naman ako gwapo. Hindi naman ako kakagwapuhan. May kaunting kwan lang. May itsura talaga. May kaunting itsura pero hindi gwapo. May itsura naman. Oo. Lahat naman may itsura. Ibig sabihin, sa physical na anyo, wala akong maipagmamalaki sa panahong yaon. Hindi ko kayang ipagmalaki kung anong mayroon ako at anong tinatangkilik mayroon ako. Kaya hindi ko pwedeng sabihin, ikaw ang sinabi ni Lord. Idagdag pa na hindi ka pwedeng magpa-impress sa isang lalaki o babae. Man of God, tuloy mo yung sinasabi mo kanina. Totoo yan. Yan mismo yung wisdom talaga na dapat mayroon yung mga lalaki at babae natin. Kasi minsan kasi yung iba, they just really take advantage doon sa kahinaan naman ng isa. Correct. Na porkit nararamdaman niya parang may crush din sa kanya, Oo. ayun ang sasabihin niya ngayon. Uh-huh. So, para sa akin, ang tawag ko dyan is charismatic witchcraft, manipulation. Sa panahon ni Isa, nung inihanap siya ng mapapangasawa ng Panginoon, hindi naman talaga sinabi na, ikaw ang binigay ng Diyos sa akin. Uh-huh. Yung servant na pinili ni Abraham para maghanap ng mapapangasawa, ay nanalangin talaga sa Panginoon. Nagbigay siya ng mga requirements na kung talagang ito ang kalooban ng Diyos, ganito ang mangyayari. At saka yung ibinigay na tanda ay hindi ganun kadali. Mahirap talaga. Oo. Minsan kasi ginagamit din yung ating mga kabataan yung ganyang klaseng style pagka sasabihin nila, pagka nakapula ang damit niya, siya na nga ang kalooban ng Panginoon. Ang problema, paborito yung pula. So, talagang may manipulation doon sa side na yan, man of God. Paborito niya yung Imagine pula. mo, puro pula, karamihan ng damit niya pula. Tapos, Oo. sabihin niya, Pati ngipin pula. pula ngayon ang kanyang isusuot, siya na talaga kalooban mo. Masyadong madali yung sign na binibigay. Oo. So,
Kung talagang kalooban ng Panginoon, medyo pahirapan mo si Lord ng konti. Para Isa nga makatiyak ka talaga kalooban ng Panginoon yung Oo, bagay oo, na yan. oo. Minsan nga, naiintindihan natin ng mga kabataan. Kasi, lalo na ngayon, yung millennial, na maiintindihan natin how they approach a girl once sila nanliligaw. Sa ngayon, masyadong mabilis na. Just text lang. In just one text nakakapagligawan na sila kahit nasa loob ng church. Magkalayo ng distansya, no need to no need na puntahan mo sa bahay. Pero ako, mga kabataan, gusto ko itong maging payo sa inyo. If you are serious enough and the Lord spoke to your heart, manligaw ka. Umakyat ka ng ligaw. Pumunta ka doon sa bahay ng isang babae. Then, have respect to their parents. Wag mong pahintulutan na masyado namang KJC pastor, masyado pang matanda naman ang style. No. Hindi ito pang matanda. This is our culture as a Filipino Christians, that we must respect first their parents. If we don't know how to respect their parents, how could we respect the Lord who called them? So kailangan respetuhin natin. Umakyat ka ng ligaw, pumunta ka doon sa kanila. Magandang araw ka, magandang gabi, magandang hapon po. Kahit nakakasama mo yan sa church at naging kabady-bady mo, at tayo namang mga magulang, mga kapatid, naalala ko nung ako'y unang umakyat ng ligaw na may dalang bulaklak, biyanan ko ang unang-unang humarap sa akin. Sabi niya, Brother Rudy, mamaya pa ang Bible study, 7:30 pa, bakit 1:00 pa lang nandito ka na? Siyempre ang sagot ko, nangingiti ako, sabi ko, kasi kasi gani, nautal ako kasi biyanan ko, seryoso ka na . Tapos may bulaklak ako sa likod na binili ko hindi ko alam kung saan ko binili yon. First time na magdala ako ng bulaklak. First time na mamimit ko ang biyanan ko na hindi Bible study, kasi may Bible study doon sa kanila . Kaya naman ako maaga kasi nga, ihahatid ko sa school. Dahil nag-aaral noon ang misis ko. Siyempre, excuse me. At siyempre, hiyang-hiya talaga ako para akong lulubog doon sa pintuan ng bahay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tatago ko yung sarili ko para akong ostrich na ilulubog ko yung ulo ko doon sa buhangin, tatago ko kahit nandyan yung katawan. Hindi ko talaga alam kung paano. Yung ganong klaseng senaryo. So, wag nating alisin yung kultura na yun. Respeto natin. At narespeto ko tapos sabi ko sa kanya, sabi ko sa biyanan ko, sa dami ng kasi sa dami ng sinabi ko, nasabi ko rin na aakyat po kasi ako ng ligaw. Dadalaw po ako, sabi ko, dadalaw. Hindi ko na alam kung ano yung salitang sasabihin ko, dadalaw, liligaw, o aakyat ng ligaw. Basta sabi ko, dadalaw ako. Sabi niya, wala siyang sakit. Imagine pa naman. Kabataan ka nung time na millennial ka, tapos bigla kang sasabihan ng biyanan to be mo na wala naman siyang sakit. Ba't mo dadalawin? Ha? Hindi pa ba nakakahalata? Tingin ko kasi nga, ako yung Bible study leader sa kanila . Hindi talaga makakahalata. Kaya lang, saka ang aga . 7:30 ang start. 1:00 andun na ako. Paano hindi magtataka yung biyanan ko? Yung ganong klase senaryo. Sigasig talaga yan, Manong. Ibang klase talaga. Kaya, I believe with all of my heart, one of the greatest move that a person, a Christian, a worker, a man of God can do is to respect. Before
he approached ang kanyang nililiyak, he must respect her parents. Agree ako dyan sa iyo, man of God. Ha? Kasi Ephesians chapter 6 yan eh. Oo. Diba? Honor your father and mother. Oo. No? Tapos, honor those who are in authority. Correct. So, mahalaga talaga na i-observe ng mga Kristiyano yan. Oo. Pero, ito nga yung comparison. Oo. Minsan, yung mga unbelievers, nagagawa nila yan. Pero yung mga believer, hindi nila magawa. So, dito ka nakita na talagang regardless kung unbeliever o believer, ay kailangan matutunan talaga yung una, yung tamang respeto sa sarili. Amen. At syempre, kasunod na yan, yung respeto mo sa Diyos. Pangalawa, respeto mo sa mga magulang. Mm-mm. Especially yung spiritual parent, Tama. no? Na itinalaga ng Panginoon sa iyo. Kasi sigurado yan na hindi ka i-guide yan sa mali. I-guide ka yan sa tama. Kung sino man ang pinakamasaya sa tagumpay mo, ay hindi lamang yung pamilya mo, especially yung spiritual family mo. Amen. Dahil makikita nila ang tagumpay ng buhay mo dahil ikaw ay sumusunod sa ating Panginoon. Yes. Mayroong binanggit dito si Pastor Rene, man of God, habang tayo nagdi-discuss Sabi niya, yes, nowadays, respect is the neglected language of love. Ayan, ang ganda nung Pastor Rene, napakaganda ng iyong binitawang word. That's right, you are right. One of the most neglected word including dito sa ating mga pinag-uusapang discussion. So napakahalaga Then, syempre yung time ng panliligaw, ito nga yung magandang transition ng panliligaw eh. Imagine manliligaw ka tapos old-fashioned yung iyong magulang ng iyong liligawan, respect them. Ako nga, nanliligaw ako, man of God, maniwala ka sa hindi. Sa pagitan namin, nauupo yung bianan ko. Yung babae. Hindi kami magkausap. Yeah. Ha? Yan ang ganda. Ganon katindi. Hindi naman siya mahigpit. Kaya lang, yun yung, nung panahong nanliligaw marahil yung bianang lalaki ko, ganon din siguro yung ginagawa nung nanay ng biyanan ko. Kaya narespeto ko, so I have to pass such time. Minsan inaabot kami ng 3 oras di nakakapag-usap. Kaya ang ginagawa ko, nanonood na lamang ako ng basketball nung panahon na yan, Toyota, Jaworski. Wala kang magawa, hindi kayo makapag-usap. Man of God. Oo. Totoo yan. Pwede sabihin kasi ng mga bataan na old-fashioned yan. Mm-mm. Pero napakagandang protocol yan para makaiwas ka doon sa temptation. Correct. So alam mo naman, ang temptation ay nangyayari yan sa panahon may kahinaan ka. So yung sinasabi ni James chapter 1, Mm-mm. ang tao'y natutukso dahil doon sa kanyang Bita. personal desire. Correct. Kaya pag hindi na-swipe yan, hindi na-trim down yun, Mm-mm. magpo-fall talaga. Kaya siguro maganda rin, man of God, no? Maganda yung payo na ginagawa mo, especially ngayon sa mga kabataan, na once na sila ay nanliligaw at talagang sadyang kalooban ng ating Panginoon, Oo. may protocol na sinis talaga para ma-preserve yung righteousness,
yung Purity. holiness. And it will become a great testimony, Mm-mm. especially sa mga kabataan din na papasok sa ganong klaseng relationship. Kasi bibihira na ngayon yung ganong klaseng patotoo Oo. sa relationship ng mga kabataan. Kahit mga Kristiyanong kabataan, mga manggagawang kabataan, wala nang pinagkaiba sa sanlibutan. Halos pare-pareho lang. Oo. Pero it's time to really set a standard Mm-mm. para po maging isang napakagandang halimbawa yan at maging precedent yan sa ilang mga kabataan na gusto rin pumasok sa ganong klaseng relationship. Kaya ako pinapayo ko sa mga kabataan dito, especially ang mga disciple natin, na you need to respect the season of life. So, parang yung pinag-usapan natin kanina a while ago, yung opening mo, mahalaga yung respect doon sa season of life. Correct. Ano itong season of life? Ito yung mga panahon sa buhay mo na ikaw ay bata, tapos ngayon, mag-aaral ka, elementary, Mm-mm. secondary, tertiary, so, elementary, high school, college, pagkatapos ng mga yan, kasunod, trabaho eh. Correct. Kasi kailang ihanda mo. Because, sabi mo nga, ang pag-aasawa nga ay hindi yung parang isinubo yung mainit na kanin. Pag nainitan ka, iluluwa mo agad. Oo. So, I think this is the best way to prepare yourself doon sa time na gusto mo talagang mangyari sa buhay mo. Pag nakapagtrabaho ka na, ay handa mo financially, yung sarili mo, yung future mo, then that's the time. Pwede ka nang makipag-relationship. At yung sabi mo nga, pwede ka nang mag-pray Amen. kung sino ang kalooban ng Panginoon sa iyo. Paano ginagawa ng kabataan ngayon? Habang naglilingkod, habang nag-aaral, may boyfriend, may girlfriend. Mm-mm. Pinagsasabay-sabay talaga. So, kaya madalas na sa halip na makatapos ng pag-aaral, ay bumabagsak talaga sa pag-asawa. Correct. Kaya may kasabihan na kung hindi ka makapag-antay, ikay magiging tatay. Oo. Hindi Ganun. nakapag-antay, Oo, magiging oo. tatay. Ikaw din ay magiging nanay. Parang ganon. Oo. Pag hindi ka nakapagtiis, ikay mabubuntis. Oo. Mahalaga talaga yung season of life eh. Oo, oo, oo. Kasi respect yan eh. Oo. Ihanda mo talaga sarili mo. Kaya tama. Ako agree talaga ako sa iyo na hindi ito sa edad. Hindi porket may edad ka na, nagmamadali ka na ngayon kung sino-sino na lang. Di ba? Hindi pwedeng ganun eh. Oo. Kasi mapapasubo ka, mapapahamak yung iyong future dyan. Delikado talaga yan. Oo. Hindi ko naman dinidiscount yung mga kalalakihan o kababaihan na papasok sa ganon. Maaring sa bandang huli, maayos din. Pero mas maiwasan kasi yung negative consequence kung tama talaga yung paghakbang when you respect the season of life. Tama. Imagine mo, magkakaroon kasing tahan, handang-handa ka na financially, handang-handa ka na spiritually, emotionally. So, wow, yan tinatawag na ideal time para mag-settle down ka at Oo. manalangin sa Panginoon. Okay. Lord, give me my Rebecca. Give me my Rachel. Mga ganun ba? Amen. Praise God. Ayan. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, I love you, and we worship you this day. Ayan. So, magpapatuloy tayo. So, napakahalaga nung respect na yan. Yes. So, sa panliligaw ay hindi naman kailangang madaliin,
kung talagang siyang sinabi ng Panginoon, ay go to the process. Meron tayong mag-asawa ngayon na despite of all the fact na they have their own revelation to each other, but they have to wait for 3 years Wow. bago sagutin ng babae. But they are both workers sa church. Dito sa church. So that guy must wait for 3 years. And he keep na naliligaw dito sa babae. At talagang hindi mo makikita na ganun kadali. Despite of all the fact na parehas silang mayroong revelation. May mga sinabi si Lord sa kanila. So, yun yung tatawag na yung waiting time. Waiting time is very precious. So, balikan natin yung principle ni Jacob. 'Di ba nanligaw siya kay Rachel sa loob ng 7 years. Then that night nagising na lamang siya, hindi si Rachel yung binigay sa kanya ni Laban. Ang binigay sa kanya ni Laban si Leah, yung panganay na kapatid ni Rachel. Di ba? Then kailangan niya uling irespeto. Sabi niya, paano ang gusto ko si Rachel? You need again 7 years. So, could you imagine 14 years na siya ay nanligaw? He respected Laban as a father of yung kanyang minamahal na si Rachel. So, kailangan tapusin niya ang 14 years na panliligaw. So, yung respect talaga hindi nawala. Nandoon. And after 7 years, ibinigay sa kanya si Rachel bilang bilang bunga na nung kanyang panliligaw. So, mga kapatid, mga kabataan, wag natin itong kaliligtaan at kalilimutan. Tandaan natin, ang kultura pa rin ng langit ang dapat ay masunod. Totoo yon at kailangan natin itong sundin. Sa kulturang yan, nandiyan ang banal na kasulatan na nagbibigay sa atin ng gabay. Hindi ba natin kailangang i-neglect yung ating mga kultura naman sa ating bansa, kultura sa ating mga ninuno, kultura sa ating pinanggalingan o pinagmulan upang maipakita naman natin. Nung una, mapapansin mo, man of God, yung panliligaw ay dinadaan sa gitara. Dinadaan sa harana. Man of God, di ba? Tawag yan. Dinadaan sa harana. Naranasan ko yan, man of God. Oo. So, pero nung panahon na ako'y nanligaw, halos yan ay unti-unti nang naglalaho. Nawawala. Dahil nga marahil ay sa isang sitwasyon na rin, marahil nagbabago na rin talaga ang kultura at nagkakapag-adapt tayo ng ibang kultura na napakadali nating mag-adapt. So dapat ang isa sa mga kulturang hindi dapat natin i-neglect, ito yung respeto. Yung mamano ka, pagdating dun sa bahay ng liligawan mo, mamano ka, siyempre, magandang hapon po. Kunin mo yung kamay nila. Respetuhin mo kasi sa part naman ng mga magulang, grabe ang katuwaan ng mga yan. Ang una mong ligawan, magulang. Pag sila ay nag-agree sa'yo, sigurado, 2 kamay, 2 paa, ibibigay sa yung approval. Man of God. Alam mo, usapan natin yung pagmamahal na yan. Nakarelate ako dyan, man of God. Kasi Oo. yung biyanan ko kasi lalaki. Oo. Yung ako ay unang punta ko roon, ay talagang nakakapangilabot. Lalo pagka ang kausap mo, biyanan, magiging biyanan mo. Oo. Alam mo naman tayo, half American tayo.
Abay talagang yung biyanan kong babae, pagdating ko ang tingin sa akin, pantay lang. Hindi tumingala, man of God Talagang mula sa baba hanggang gitna lang Hindi na tumaas Tama-tama yung mga kabataan ko rito, man of God Pero alam mo, isang na-appreciate ng biyanan ko sa akin is yung Ilapit mo ng konti yung microphone mo. Humihina ka, man of God. yung respect natin. Alam mo, mahalaga kasi talaga yun, yung respect. Yun ang gustong-gusto ng mga magulang. Natawa nga sa akin kasi nasa kusina siya. Pinuntahan ko. Tapos nag-bless ako. Tapos nakipag-usap ako sa kanya. Ako, tawan-tuwa siya. Tapos iling ng iling. Sabi niya sa akin, alam mo, naalala ko nung kabataan ko, ganyan sa'yo. Amoy, lalong lumakas ang loob ko. Lalo yung napanhikan ako, man of God. Mag-isa lang ako. Malupit Oh, alam niyo, kailangan talaga, at kahit medyo takot ka lakas na mo loob mo Kailangan mo yung respect. Kailangan maipaabot mo, maiparating mo yung word ng respect. No? Pero siyempre, una, maganda rin talaga na mayroon kang respeto. Hindi lamang sa mga parents, lalo sa lingkod ng Panginoon. Oo. Kasi kung meron mang tumitingin talaga doon sa spiritual future mo, yung mga man and woman of God na binigay ng Panginoon sa iyo. Yung mga gabay niyan, makakatulong talaga. Sigurado ka na yung future mo intact. Pagka ikaw ay nakinig, sumunod, magiging maganda yung future mo. Amen. Oo, malaking factor. Siyempre, pag nirespeto mo si Lord, rerespetuhin mo yung kanyang kalooban. Then, rerespetuhin mo ang mga magulang. Then, siyempre, wag mo namang kalilimutang respetuhin yung mga lingkod ng Diyos na naging spiritual father o spiritual mother ng liligawan mo. So, wag nating kaliligtaan yan. Wag nating kalilimutan. Yan ay napapanahon na hindi dapat mawala na kultura, yung respect. Kasi sa mga modern nations, so nawala yung respect. Ito yung malaking kahangalan ng isang babae o lalaki kapag nawala ang respect niya sa magulang nung kanyang mamahalin, sa magulang nung pinagpipray niya, na kailangang manatili doon yung respeto. Tama yung manugad yung biyanan mo Ganyan-ganyan kami, ganyan-ganyan ako nung kabataan. Ganyan lagi Pag binabalikan nila yung mga alaala, ay pag nanariwa yun, ibig sabihin, naka-score ka na. Sa 10, mayroon ka At saka matagal na usapan yung manugan. Oo, mayroon ka ng 1 point doon. Sigurado yon. Yung pagmano mo pa lang sa magulang, yung pag-akyat mo pa lamang ng bahay, 1 point. Yung pagmano mo pa lang sa kanila, 1 point, so 2 points na. Then, pag naalala niya yung kanyang nakaraan dahil sa ginagawa mo, 3 points ka na. May 7 points na lang para makuha mo ang puso ng biyenan to be mo. Malapit ka na doon sa finish line. Di ba? So, napakahalaga nung ating discussion ngayon. Natatawa nga ako itong ating mga kabataan na lagi kong binibigyan ng payo. Wag sabi ko sa kanila na wag silang magmadali. Nandyan na lang yan. Pag nandyan na kayo at yan na yung binigay ng Panginoon sa inyo, at darating ang panahon, isang araw, magpapakasal kayo. Kakaroon kayo ng anak na kamukha nyo, ilong nyo, bibig nyo, tainga nyo, buhok nyo. Lahat ng yan ay kamukha nyo. At huwag kayong magmadali. Pag dumating yan, one of the most precious moment is
the time when you got married. So, yun na yung pinaka bottom line ng panliligaw. Man of God, Gusto ko lang diinan din yung isang mahalagang concern, no, or factor Oo. sa panliligaw. No, especially pagka binata ka, yung option mo, kasi may mga option na sa labas Oo. Sabi nila, pastor, kasi sa loob kasi walang maganda Walang maganda. Oo, kaya sa labas kumukuha Kahit unbeliever. Ibuborn again na lang daw nila. So, mahirap yun. Oo. Kasi yan nga yung naging dahilan bakit yung unang kasintahan ko ay binitawan ko agad. Nung nabasa ko yung nasa Corinthian, na do not be unequally yoked with unbelievers. Meron din namang magpapakitang kilas. Kasi marami dito sa church yan Dahil may nagugustuhan, simba. Diba? Kukunin yung puso ng mga worker at saka ng pastor Pero time will come na marireveal talaga yung heart niya talaga. So, mahalaga siguro yung i-consider yan na mga kapatid natin na huwag tayong maghanap sa labas. Kasi nasa loob, sabi ko nga last Tuesday natin, nasa loob yung mga magaganda. Correct. Hindi pa lang born again yung mata mo. Kaya pag na-born again yung mata mo, makikita mo, ganda pala nito. Ngayon, yung Amen. dati ang ideal mo, matangos ang ilong. Oo. Nakakita ka na, nakatap ang ilong. Abay, nung na-born again ang mata mo, abay, mas maganda na ngayon sa'yo nakadapang ilong kaysa nakalabas ang ilong. Oo. So, ibig sabihin, may factor talaga sa relationship. Yung pagpili din ng Panginoon. Yung pagkilos ng Panginoon sa bawat mga kabataan, lalo pagdating sa relationship. Oo. Natutuwa ako, no? Napakagandang kailangan nating mabigyan din ng malaking pansin yung katotohanan ito, no? Na yung kulturang langit ay very enjoyable. Very enjoyable. Napaka-enjoyable. But the kultura of the enemy is always under pressure, is always tendency to fall, always sumisikip ang mundo, then lalayo ka kay Lord, lalayo ka sa paglilingkod. Maganda yung ilalaga kayo ng Panginoon upang pag-isahin sa isang panahon na talaga namang very proud kayo because unang-unang napagtagumpayan ninyo ay ang inyong sarili sa panahon ng transition. Kasi sa panahon ng transition kasi, nandoon yung halimbawa, nagnanligaw yan. Nung panahon ng ligaw, tapos sinagot na. Nung panahon ng sinagot, siyempre, magkasintahan na sila mga ilang taon. Then after that, yung mga pag-uusapan niyan, preparasyon para sa kanilang paglagay naman doon sa seryosong buhay para magpamilya, makapag-produce na ng panibagong mga supling na matutuwid galing sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na maging maingat tayo doon sa ating mga desisyong gagawin. Napakaingat. Kailangan maging maingat. At kailangan natin, number one, ang gabay ng Diyos. Pangalawa, siyempre yung gabay ng Espiritu Santo. At pangatlo, kailangan natin ang gabay ng mga spiritual father natin. Then pangapat, yung ating mga parents. So when they give you an advice, ito mga gusto kong sabihin sa inyo mga kabataang babae. When your parents give you an advice and you are closest to your parents, no? Ikaw ay very close doon sa iyong ina. So listen to them. Kung ano ang kanilang payo sa iyo, dahil yung payo na yan, walang magulang mula doon sa ating Ama sa langit, Ama natin sa spiritual, at Ama natin sa physical. Once they gave an advice,
that advice will bring you to enjoyment of your relationship. Listen to them. Listen. Makinig ka sa kanila. Magkaroon ka ng pagkakataon na huwag mong in-neglect. Na sabihin, malaki ka na at ganito na, kaya mo nang desisyonan. Totoo yun. Totoo yun. Malaki ka na, kaya mo nang desisyonan. You are in the right age, sobra ka na nga sa age. Pero, sa maraming payo, nagtatagumpay sa maraming digmaan. Yes. Yan, man of God. Sabi nga in a multitude of counselors, there is safety. So, Amen. ang nakakatuwa itong comment ni Pastor Rene, man of God. Oo. Sabi niya, if you marry an unbeliever, Satan is your father-in-law. Oh, absolutely. Satan is your father-in-law. Absolutely. Tama yan. Oh, pero maganda rin yung binibitawan mo dati na yung payo mo sa kabataan na yung mga kabataan na mga believers, huwag papatol sa mga anak ni Baal. Mm. Kasi what we preserve is yung divine lineage Correct. na gusto mong magkaroon ng generation na naglilingkod sa ating Panginoon. Correct. Dahil sigurado ako na once na nagkatuluyan kayo, ilalayo ka niyan sa Panginoon. Sigurado yan. Definitely. Kaya marami tayong mga manggagawa ng kabataan na nag-fall sa ganung klase ng trap ng kaaway. Ngayon nawala na sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi pinipilit nila yung gusto nila eh. Oo. Oo. Mahalaga yan, ano? So napakaganda ng ating discussion, man of God. So, ilang minuto na lang. So, we have 20 minutes and we will close this second part. Sa ngayon kasi, kung bakit hindi tayo nagpakita ng video, hindi tayo nagpakita ng anumang mga videos, no? Kasi unang-una nga, gusto namin ng man of God na ma-focus dito sa salitang advices, opinion, then word of the Lord, yung inyong magiging lalakaran o desisyon sa mga susunod na mga panahon. So, man of God, isa rin sa mga kailangan nating bigyan ng pansin sa ating mga kabataan ay yung katotohanan ng wag na wag silang magmamadali. May nakalaan, may babae, may lalaki na inilalaan ng Panginoon para sa kanila, wag na wag silang magmamadali. Kasi pag sila ay nagmadali, tiyak, pag nadapa sila, sila'y mabubungi. So, kailangan mabigyan natin ng pansin yung ganyang klase ng sitwasyon. Man of God, may kabataan kaya yata dyan na pwede mong bigyan ng kaunting payo? Kaunting word? Dahil meron kaya tang naihanda. Dito kasi bibigyan ko naman ng okay lang, walang problema. Baka meron kanyang Kasama kabataan. natin ngayon si Pastora Joyce. Okay. Alam mo, nag-leave muna ito sa trabaho para maging kasama natin sa ating Oo, sige. usapan ngayong umagang ito. Pakinggan yan, natin. tawagin natin si Pastora Joyce, no, para at least ay makasama natin sa talakayan. At nasa tabi ko rin ang misis ko, man of God. Wow. Mamaya, ang daming mga comments siya na magaganda. Sabi nga niya, kailangan kasamang Holy Spirit talaga sa relationship para tayo ay gabayan talaga ng tama. Amen. So, ngayon, bago natin sila tawagin, gustong shout out muna sa mga kapatid natin ngayon na mga kasama natin sa ating morning coffee break. Yan. Yung isang pastor natin sa Tagor, shout out kay Pastor James Blanco. Kasama yung mga kapatid natin, yung mga kapatiran. Hello, kamusta kayo dyan? So, alam ko, punong-puno ang church Kumusta ngayon kayo dahil dyan? Kumusta? excited sila ngayon na magkakaroon sa live worship at shout out daw sila. Wow. Okay.
sila Brother Romeo Fuertes, sila Vladi Basilio. Yan, sino pa ba yung mga kasama natin na gusto nating i-recognize ngayong umagang ito. So, mamaya po, kung may poll pa tayo, man of God, ay mamaya, basahin natin kung alin yung mga nanalo doon sa poll pa din natin. Sige. Okay, so, ay Pakinggan kasama ko si Pastora Joyce. Sige, Pastor pakinggan natin si Pastora Yan. Joyce. Yan. Yan. Halika, Pastora Rose, sama ka na rin sa tabi ko. Para, yan. Okay, kasama natin si Pastora Joyce ngayon. At kung mayroong katanungan, man of God, Oo. ay pwede mo nang itanong. Yeah, oo. Okay, Pastora Joyce, Good morning po. good morning. Ano ang masasabi mo sa ating dinidiscuss ngayon? Lalo ngayon, di ba? Nagpipray ka na ba? Opo, Pastor. Okay, so naghahanda ka na. Opo. Okay, so ano ang masasabi mo sa ating dinidiscuss ngayon? Andyan yung dalawang spiritual parents mo. Ayun po, maghintay lang po talaga. Huwag magmadali. Although nagpe-pray na po ako sa Lord na makakasama or partner sa ministry, gusto ko pa rin po maghintay. Yung perfect na tao na ilalaan sa akin ng Lord o inilaan sa akin ng Lord. Mhm. So, para po hindi ako magkamali. Kasi sabi niyo nga po ni Pastor, ang tao nagmamadali, nagkakamali. Correct. So, ayun po, maghihintay lang po ako doon sa tamang timing ng Lord para sa akin. Kasi po, God's timing is His business. Amen. Yan po. Wow. Napakaganda kapag ganyan ang iyong pananaw. May nakalaan na si Lord. Huwag kang mag-alala. Kung ikaw man magkaedad pa ng konti, timetable ng langit naman yon. Kasi 1,000 years is like a day, and a day, a day is like 1,000 years. So, basta ako naniniwala ako, kung yun naman ang heart mo, darating naman ang panahon sa iyo na may tinatakda ang Panginoon. Huwag kayong mag-isip na tatanda kayo. Hindi kayo tatanda. Pastora Rose. Hello po, shalom po, Pastor. Wow. Sige po, Pastora, bigyan niyo kami ng kaunting opinion doon sa ating kasalukuyang dinidiscuss. Opo, napakaganda po ng topic. Actually, meron po akong, nakaka-relay ako dyan. Sabi ko nga kay Pastor, nakaka-relay ako dyan. Yung pinag-uusapan niyo kanina, tungkol sa kalooban ng Diyos, kung sa yung kalooban ng Panginoon. Okay. So, way back 1984, nung nag-full-time ako sa Lord, Wow. nag-enjoy po ako talaga sa ministry, pag-serve sa Lord. Hindi ko inisip yun kasi maraming mga nanliligaw din po, pero hindi ko po nalintana yun. Ano po ako sa Panginoon, nakatutok lang talaga. Oo. Pero dumating po yung time na pinadala ako ng pastor namin sa Cebu, Mission Challenge 84 yata yun or 85. Meron po isang, actually hindi naman nasakitaan, hindi ko pa naikwento. So, lumapit siya sa akin. Sabi niya, nung daw pong nasa Hulos siya, kasi tiga-Hulos siya, sabi ng Diyos sa kanya, doon niya makikita sa Cebu yung mapapangasawa niya. Wow. At ako daw po yun. Oh. So, nasyak ako. Sabi ko, hindi totoo yan kasi wala naman sinasabi si Lord sa akin. Sabi niya, kasi hindi ka nakikinig sa Panginoon. Sabi Ayun niya. yung, oo. So, hindi na niya ako hiniwalayan. So, gabing-gabi na yun, mga 11 o'clock ng gabi, naantok na ako, ayaw pa niya umalis dun sa namin. Hanggang nung madaling araw, kumakatok po siya sa cabin ko. Sabi niya, andyan na yung airplane, manakit ka sa ulo. Kasi ikaw yung binigay ng Lord sa akin. Matindi So, binigyan ako ng talaga. wisdom ng Panginoon. Sabi ko, sige ganito, uwi mo na ako sa Manila. Magpapaalam ako sa parents ko, sumunod ka na lang sa Manila.
So, pumayag naman po siya. Then, nung nasa airplane na po ako, pauwi ng Manila, nagpe-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, kung hindi siya, wag mo na siyang puntin ng Manila. Sabi ko sa Panginoon. So, pagdating ko po sa Manila, kinakantyawan na ako ng mga pastor kasi nabalitaan nila na yung daw kalooban ng Diyos para sa akin, andyan na. Tuwan-tuwa sila. Pero ako, malungkot ako kasi wala akong nararamdaman sa spirit ko na siya talaga eh. Tapos, dumating isang buwan, wala naman pong dumating, hindi siya dumating. So, nagpasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat kasi hindi nagulo na yung utak ko. Sabi, hindi ako nagkaroon ba ng ano na, kasi may mga babae na pag ganun, natutuwa sila, kumbaga, tinatanggal nila na yun na nga yung kalooban ng Diyos para sa kanila. So, mga ilang buwan pa rin po, doon ako nag-pray sa Panginoon. Kasi nagkaroon na ako ng, para bang nararamdaman ko na parang nag-isa ako. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ibigay mo yung the best para sa akin this year. Pero Lord, kung hindi, magsiserve ako sa iyo ng, yung sabihin yung parang si Pablo, natanggap ko yung, anong tawag doon? Yung celibacy. Yan, gave up celibacy. Naglilingkod ako sa iyo, Panginoon. So, yun po. And then, yung pong year na yon, I think 19, nag-pray ako, 87. So, nung before December, yun na. Namitin na si Pastor Fred. Pero hindi ko alam na siya yun. Parang ano nga po parang drama sa TV. Nagkabanggaan kami dun sa ibaba nung opisina nila. So, galing ako sa church namin. So, hindi ko alam na siya yun. Yung mapapangasawa ko, na siya yung binigay ng Panginoon. Wow. So, mahaba po yung kwento Ang telenovela talaga, matapos. No? Pero gusto ko lang base doon sa itong ni Pastora Rose na para ma-identify mo yung kalooban ng Panginoon. Doon pa lang kasi, supply na kasi yun Biruin mo, isasama ka na agad sa airplane, puna ng hulo. Wala sa proseso Wala sa wisdom talaga. Ibig sabihin, hindi talaga kalooban ng Panginoon. Ang sumisigaw naman, hindi espiritu. Kaya mahirap yung ganon. So, we need to really be very discerning dahil ang pinag-uusapan natin future. Di ba? O, tama-tama, hindi nagkamali. Di ba? Hindi talaga America. nagkamali, no? Kasi That's kung nagkamali, ay di nabungi na si Nga nga po, Pastora. nga. Saka baka wala na po ako sa ministry. Correct. Yun ang tendency kasi kapag yung permissive will, pwede ka naman mag-asawa walang problema pwede. Kaya lang kapag hindi yan perfectong kalooban ng Panginoon para sa iyo, you will never enjoy your marriage life. In the near future, ay mahihirapan ka. So yun ang ayaw mangyari ng Panginoon sa iyo bilang kabataan. So man of God, we have 5 minutes remaining and we are so very thankful. Yan kay Pastora Joyce. So itong payo ko kay Pastora Joyce. Ilang taon ka na ba, Pastora? 25 po. 25? You are too young. So napakabata pa Dito nga nag-aasawa sila at the age of 28, 29, 30. So mga enjoy nila yung kanilang buhay. Kaya wag magmamadali. So, may nakalaan na. Mga kabataan, ito ang sabihin nyo, Lord, salamat may inilaan ka na para sa akin. Amen. Para hindi ka mag-alatsamba, para hintayin mo ng buong puso yung iyong inilaan ng Panginoon. So, hindi lamang will ni Lord, hindi lamang perfect will ni Lord, inilaan na tugmang tadyang para sa iyo. Tugma yan, tugma. Hindi yan mahaba, hindi rin maikli. Was nin ay isinalpak ng Panginoon sa iyo, yan ay eksakto. Perpekto
yan ay eksaktong-eksakto dahil ang nakatakda ay nakatakda. Ayan. Amen ako dyan, man of God. Man of God, tuloy mo. Sa mga kabataan natin na ibig sabihin, nasa age na sila, huwag silang ma-stress. Tama yung sabi ni Pastora Rose kanina, you just enjoy serving God. So, huwag kang ma-stress doon sa kung kailan darating. Kasi trabaho ng Panginoon yun eh. Ang trabaho mo ay maglingkod, trabaho mo ay sumunod sa Panginoon, at bigyan ng kasiyahan ng Panginoon sa buhay mo. Maniwala ka, may inihanda na si Lord na the best para sa iyo. Correct. Amen? Kaya kung wala kang ginagawa, ini-stress masyado sarili mo. Oo. Eh baka nga, yung magiging sanhi na lalo kang mawala kay Lord. At magkaroon ka ng damdamin ng kalungkutan na parang masama ang loob sa Panginoon, masama ang loob sa Pastor. sarili mo, Oo. sa pastor. I think iwasan natin yan. Magkaroon tayo ng joyful heart. Yung keyword dyan is enjoy. Mga kabataan, enjoy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Correct. At enjoy niya yan, maniwala kayo. Lalo kang mag-enjoy pag binigay na ng Panginoon yung tao na inilaan ng Panginoon para sa iyo. Oo. Saka ang maganda nito, pag dumating na yung panahon na makikipag-date ka na bilang lalaki, automatic, sarili mo ng pera yung gagastusin mo. Hindi ka nahihingi sa nanay mo, hindi ka nahihingi sa tatay mo. Kasi kung ganun ang mangyayari, sila na lamang yung sasama sa date nung liligawan mo. Kasi sa kanila galing yung pera. Di ba? Correct. Yeah. So, kailangan pagdating nung panahong yon, syempre, at the same time, handa ka na rin sa mga gastusan, handa ka na rin sa pambili ng regalo, handa ka na rin sa lahat ng mga bagay. At ikaw naman bilang babae, hindi ka naman yung bilmoko ng bilmoko. Ikaw naman ay naghihintay sa pamamagitan ng iyong inilaan ng Panginoon para sa iyo. Man of God, we have remaining 3 minutes and we are about to close dito sa ating programa. Oo, ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Actually, ako personally, man of God, gusto ko talaga magpasalamat kay Lord kasi kaarawan ko kasi ngayon. Oo. At yung mga manggagawa natin dito, Oo. ang dami nilang inihanda. So, may mga cake pa sila na inihanda. Yan. Oo. Kaya purihin Wow. ng Panginoon. So, mga kapatid na mga pastor, mga listeners natin, no? Na ngayon ay kasama natin sa live worship, no? Maraming salamat po sa inyong pagsama. And also, we commit your prayer. I commit personally your prayer para sa araw na ito. So, matagal natin na yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. So, dalangin natin na yung apoy ay hindi magbabago, kundi lalo pang mag-alap at mag-umapoy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Amen. Hallelujah. Babasahin ko lang Grabe. yung word na ginamit ni Ivan. Tatawa lang ako dito eh. Sabi ni Ivan, graduate na po ako, stress ng paghihintay, pastor. Ha, 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 ha. Nag-i-enjoy na ako ngayon. Bata pa naman si Salbahe ka, 27 years Ivan, old ha? yata ito si Ivan eh. Mukhang natuto na yata si Ivan, ano? Natutuwa naman tayo kay Ivan. Nagmamature na rin sa kanya. Andito nga siya, man of God ngayon eh. Oo. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. At syempre, pinasasalamatan ko ang ating digital broadcast operator, ang aking anak na si John. Ayaw nga lang talaga magpakita nitong anak ko. At siya yung nag-ooperate ng ating every Monday, every Friday, every Sunday. At yan na, every Tuesday natin. Shoutout ako sa anak ko, talagang grabe ang sipag naman niya. Grabe ang kanyang katuwaan na maglingkod sa ating Panginoon. Salamat anak at the Lord bless you. Siyempre sa ating youth pastor to be, kay Rhea, na patuloy na nakatutok sa ating computer.
kasama ang aking anak at yan, yung ating nag-instrumental sa araw na ito, si Alduin. And salamat sa inyong lahat mga kapatid at shout out sa lahat ng ating mga kapatid. Saludo ako sa inyong lahat, mga kabataan. Whatever the plans you have in your heart, then trust in the Lord, lay it down to the Lord, ibigay lahat sa ating Panginoon, and He will direct your path. He will direct your plans. He will direct your future, and you will reach your goal as the Lord directed you to do kung ano ang sakdal na kalooban ng Panginoon. So maraming salamat at shoutout din sa aking misis na nanonood ngayon. Nasa bahay nga lang dahil galing nga kami sa medyo trangkaso. Salamat sa Panginoon, pagpalain ka ng ating Panginoong Jesus. Shalom, man of God. Any word? Salamat sa Panginoon. May naka-open na microphone. Ayan. Sige, Pastor, i-open mo. At siya nga pala, bago tayo magtapos, man of God, bago tayo magtapos, gusto kong batiin ang aking kaibigan, siyempre, ang isa sa host, Pastor Fred. A blessed birthday, man of God. Happy birthday to you. Yan, happy birthday. Ilang taon na? 54 yata, ano? 55. So, birthday po ngayon ni Pastor Fred. At batiin po natin siya ng happy birthday, a blessed birthday, man of God. At alam ko na marami pang birthday ang parating, marami pang birthday ang mas grabe, mas matindi, kakaiba. Basta, ibang klase. Amen, man of God. Praise God. Lubos ako nagpapasalamat din sa team ko rito, na special misis ko, na nag-bake pa ng special cake, man of God. Wow. Para sa birthday ko ngayon. Ito, dalawa pa ito. Talagang pang double portion talaga ito. Yan. So, at the same time kasi, man of God, ay anniversary namin bukas. Ay, So, kasabay din nagpapasalamat bukas. tayo kay Lord. O, sa lahat ng ating mga kapatid, salamat po na kayo po Amen. ay hindi lamang po nag-join sa ating morning coffee break, naging kabahagi din po namin kayo. Especially sa akin karawan sa oras na ito. Amen. Salamat po 54 sa years inyong old lahat. na, man of God. Ha? Oo, mag-blow muna ako kasi, yan, sabi nila sa akin dito, mag-blow daw ako ng candle. O sige, blow ka dito sa muna. cake ko. Pagkatapos yan, magpipray Yan. na tayo. Praise God. Amen. Okay. Praise God. Yan. Praise God. So, purihin ang Panginoon. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy na birthday pa. Yan. Tayo po'y Thank you, manalangin. man of God. Salamat sa ating Panginoon. Tayo manalangin para sa ating pag-close. Then, tuloy nyo ngayon ang celebration dyan sa church. At salamat sa ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid sa buong bansa, sa Luzon, Visayas, Mindanao, at nanonood sa ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa inyo for joining us for 1.5 hour. Salamat sa ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat. Let's pray. Salamat po, O Lord. Pagpalain niyo po ang aming pong pinag-usapan. Lord, ang mga kabataan, dalangin naming magabayan po sila. Anuman pong mga desisyon ang kanilang gagawin, Lord, dalangin naming huwag silang magkamali. Huwag po silang magkamali. Dalangin naming kayo ang patuloy na gumabay at pumatnubay. Bigyan niyo po sila ng wisdom kung paano irerespeto po nila ang kanilang mga magulang, irerespeto po nila ang kanilang spiritual father. Siyempre, Lord, ikaw na pinakahigit sa lahat na dapat po namin respeto. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga kapatid namin na nanonood, nag-join sa amin sa 1.5 hour na ito. Salamat Lord na very fruitful messages, opinions, counseling,
administering, Father God, mentoring. Lord, pagpalaan niyo po ang bawat isa. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa pagmamahal mo. Sa iyo ang karangalan magpakailanman. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom.